Hi guys, good morning. I'm with Alan Joyce and today pupunta kami. Saan Joyce? La La Paz Paz. because La Paz is La Pazing. watch the video and finish it. So we start our trip by buying muna yung mga isda, yung mga lamas, sibuyas, kamatis, luya, and of course, yung sariwang mga fish na gagawin naming kilawin, and bumili kami ng tuna dyan. And after that, we proceeded na papunta ng La Paz. So at this time, nasa Ayala na kami. Doon kami pumasok sa Ayala at paloob niya kasi ang Barangay La Paz. So approximately siguro mga 8 kilometers from the city. Siguro mga nasa 10 or 8. And then papasok ng La Paz is very nakaka-encourage kasi La Paz is considered to be one of the coldest place, mafog at mataas na place dito sa Zamboanga City. And we are really thrilled na i-cruise namin pataas dahan-dahan kasi apparently itong place na ito, maraming mga motorista dito ang naa-accident, especially yung mga careless mag-drive. Syempre yung mga kabataan, they are really fast and furious sa pagdadrive. So as you can see, naka-helmet kami dyan, and yung mga nasasalubong namin, they are not actually wearing protections. So we decided to stop first sa isang resort na hindi ko masyado familiar, and hindi kami tumuloy kasi since yung tubig nila is malumot dahil nga El Nino ngayon dito sa amin, so wala masyadong mga tubig. So we scouted resorts na may running water. So, una, ito ang pinuntahan namin una. Itong resort na ito. Maganda naman ang view. Overviewing, skyline, makikita mo talaga. And then, ang hindi ko lang nagustuhan is yung swimming pool kasi kukonti lang yung space, tapos maraming lumot yung tubig. So, ayaw naman natin na maraming lumot ang liliguan natin, di ba? So actually, chinek pa rin namin. Chinek namin yung place, chinek namin yung area. Maganda naman siya. Welcoming, mahangin, and then of course, view niya at tanaw na tanaw niya ang city of Zamboanga. Apparently, sa pagpunta namin, akala namin that's it na talaga. Hindi pala, dahil all of us agreed na hindi ito yung yung type ng pagliliguan namin na mag-enjoy kami kasi green na yung tubig doon sa sa swimming pool. Take note, blue yung pintura ng tapos green na yung tubig, and then maliit lang ang pool at syempre gusto nyo talaga may running water. So we moved to another one. So doon sa may isang resort uli na ang pangalan ay Monte Verde Resort, and okay naman siya, and katulad ng naunang swimming pool, maganda naman yung location, maganda ang view, maganda ang environment. However, pag check namin sa pool, ganun ding green. Malumot na ang pool. So we proceeded sa SB El Mundo Resort, and we immediately prepared our food. Yung food lang naman namin dyan is fish and then chicken. So we will grill it, and then kinilaw, and then mango, and then seaweeds, and then some sauce, yung toyo, suka, and some spices. And all of us actually are preparing the meal dyan dahil isa sa mga nakaka-excite talaga yung mga ganyan is yung nag-prepare kayo ng food, may uling kayo, magluto-luto kayo. And one thing good dito sa SB El Mundo Resort is every cottage may running water, and meron din silang alababo, at mayroon din silang ihawan. So yun yung plus points talaga. So waiting kami dyan, lahat nag-wait kami dyan. So actually, dito sa eksena na ito, all of us have our own duties. So may isa tagahiwa ng mangga, tagagawa ng kilawin, taga-ihaw, and of course, except Mama Joyce, syempre siya yung guest namin dito, so wala ba siya masyadong ginawa dyan kasi lahat na may mga task na. So si Tao Tao ngayon dyan nagbabalat ng mangga, at napakasarap yung mangga kasi yung mangga niya
walang asim. So kung napapansin niyo, no, medyo barado ang ilong ko, kaya ganito ka-claggy yung boses ko. So continue lang tayo sa Chenelin. So me and Bess dun sa dulo, actually we are lighting up yung uling kasi syempre we brought the uling, and of course we have to find some leaves para umapoy at sumiga yung uling. And ako dyan, naghihiwa ako ng manok, naglilinis ako ng isda, at of course all of us are busy, and that is really one good thing. Pag nagka-camping or nagbe-beach kayo, you are actually preparing your own food. Some of them, ayaw nila nag-prepare ng food kasi naubos ng oras, but we want na may ginagawa kami pagdating sa location. So napakaganda ng opportunity na nangyayari ngayon kasi syempre we all need this. Not everyone talagang hindi stress sa buhay, and isa na kami sa mga stress na kailangan mag-unwind. Alam niyo ba, pag stress kayo sa buhay, may mga bagay talaga na kahit masaya pa kayong gawin, wala na kayong enjoyment. Kaya isa sa mga naging hobby ko nandito na ako sa Pinas is talaga mag-explore ng ilog, mag-explore ng dagat, mag-explore ng nature, tapos magbiyahe kasi kailangan talaga natin ma-reboot yung ating lawas, yung katawan natin sa nangyayari ngayon sa mundo. Huwag kayong magpapadala ng emosyon niyo sa mga gera, sa mga eklabu, kasi syempre at the end of the day, ikaw pa rin magsasuffer. Kaya if I were you, stay na kayo sa lugar ninyo, hanap kayo ng mga kaibigan ninyo na willing mag-travel sa mga ilog-ilog, and magbabad kayo sa para lumamig ang inyong mga katawan. So as of this time, kumakain na kami ng aming ni-ready. So talagang super sarap ng pagkain namin. Very organic, very fresh. So marami kaming kanin dyan kasi bring your own talaga. So nagluto ako ng isang kaldero. Yung kaibigan ko nagluto ng isang kaldero. And actually, naubos talaga yung niluto namin. Kasi 6 kami dyan. Pero kahit ganun yung pagkain, pag marami kayong kumakain, masarap siya. So ito yung labas actually ng SB El Mundo Resort. So konting tour tayo dyan. Ipapakita ko sa inyo ano yung mga nature niya, yung aesthetics niya, at may pa-slide pa sila. Unfortunately, hindi ganun kalakas ng tubig. Compared before, talagang sobrang lakas ng tubig. Ngayon, talagang siguro El Nino, konti lang ang tubig. Pero, compared with other pools, ito walang lumot. Kasi nga, running water yon. So, yung cottage pala dito is nasa 500 and yung entrance is 30 pesos. So, naglangoy-langoy na kami dyan. And yung temperature ng tubig dyan, grabe, ice cold talaga. Super lamig talaga. Talaga marerelax yung katawan mo sa stress. So, konting pictorial kasama si Mama Joyce, Laika, and Bess. And of course, ina-enjoy talaga namin yung lamig ng tubig. So, I'm trying to float dyan, pero hindi talaga ako mag-float. Kasi syempre, hindi siya katulad yung sa dagat. So, langoy-langoy ng konti. Tapos, aura-aura. And the good thing about dito sa pinaliguan namin, konti lang kami. So, wala masyadong gumagamit ng pool. Feeling namin private just for us. And because of this pool, nakatatlong balik na ako dito sa pool na ito. Kaya, na-appreciate ko talaga yung location nila, pati yung simplicity ng resort kasi malaki yung pool. Hindi naman siya Olympic size, pero malaki ang pool. As of this moment, lumipat ako sa mas maliit na pool, sa mga kiddie pool, kasi nga gusto ko lang umupo at gusto ko lang ma-appreciate yung temperature ng tubig, at nakababad talaga ako dito. Siguro ang tagal-tagal ko nagbabad, approximately mga nasa 1 hour talaga ako nag-soak. Kasi sayang din naman yung entrance fee na 30 pesos. Check, o diba? So syempre,
ang maganda dyan, yung gilid ng pool, may mga tanim-taniman, may mga gardening. So, hindi ko alam ano yung pangalan ng mga halaman nila dyan, pero very red, very pink. Nag-change na yung color niya ng dahon niya, depende sa season. So, na-appreciate ko talaga yung nature nandito kasi yung mga ibang napuntang ko resort, puro structure, ito talaga siya, puro nature talaga siya. So ayun, na-enjoy namin yung aming very short resort Kemerut na adventure, and we are actually planning sa next na pabalik namin dito, mag-overnight na kami. Yung likod ng bahay doon yung parang room na nasa 1.5 ang per night, parang 24 hours siya, 1.5 lang. So may lutuan na rin siya, may ihawan na rin siya. Kung gusto niyo lang talaga pumunta mag-enjoy, makalimot sa mga problema, ma-detoxify, mawala yung stress sa inyong mga workplace environment or sa bahay ninyo, I recommend talaga dito sa SB El Mundo Resort. So, kung makikita nyo talaga, napakalinis ng lugar, organized, and ito'y tapos na kami naligo dito. Ready na kami umuwi dyan, pero nag-pictorials pa kami para syempre may mga memories, kasi yun naman talaga. And each of us actually, we contributed for the amount of 150 pesos lang, kasama na yung mga food namin and everything. So ngayon, pauwi na kami ng city niyan, so magda-drive na kami. So manood na lang kayo kasi kinuwanan ko talaga ng video starting to finish yung pauwi kami at papunta sa Upper Calarian. So thank you sa mga nagstay at nanood. I-enjoy ninyo yung pag-watch kasi yung scenery is impeccable, incredible, at napakaganda talaga ng aking drone. Charot. Hindi siya drone, camera lang yan siya, pero I'm using Galaxy Ultra Charles. So naturan, so pababa talaga yan dyan, and dapat nakakondisyon talaga yung mga motor ninyo, yung mga brakes ninyo and everything. So para iwas disgrasya, iwas gastos. So pauwi na kami dyan, and appreciate talaga namin yung weather today kasi nakisabay, hindi umulan pero hoping kami. The good thing dun sa taas, malamig naman siya, kaya balance lang talaga yung eksena. Ayan, so pababa kami dyan, puro pababa na yun siya. So katipiran na yun ng gasolina namin. Ayan, so sa likod ko naka-convoy sila Mama J, and then sila Laika and Bess, and ang aming dyan, time na umalis kami sa resort is 5 o'clock. We are actually planning na umakyat pa sa taas, pero sabi namin parang wala ng oras, didilim na keme-keme, so uwi na lang tayo. So again, if you really want to watch it for full, panoorin ninyo, nakaka-relax ang view. Maraming salamat sa mga nanonood. Sa mga hindi pa pala naka-follow, like, or share ng aking video, okay lang ba na maglambing ako ng isang like or mag-comment lang man kayo or mag-like kayo sa aking video? Dahil meron din akong YouTube page, pwede nyo rin i-check ang aking YouTube page, Carlo Tibandal Digital Business, and doon nyo makikita may mga ibang videos pa ako about this. So sana i-share nyo rin ang video na ito, baka kayo ang mapili ko na mabibigyan ng GCash. So, ayan, pauwi na kami dyan. Gumamit kami ng super highway, overviewing sa gilid ng countryside, and ang pinakamaganda dito, walang traffic. So, nakuha lang namin ng ilang minutes yung pauwi sa amin. Pero tignan nyo naman, the view is incredible. Ayan. So, maraming salamat sa mga nagstay. Maraming salamat sa mga nanonood, and thank you for watching. Bye!